Criminal Morning Court po, laban Sir sa Ted, senador. DJ Chacha. Ayon kay Ombudsman Boying Ako po si Remulla, Mariel. patuloy nilang minamanmanan ang So, lokasyon nakikinig kung po nasaan ang kami senador. Si Remulla ang unang radio nagkumpirma station tungkol natin, sa ang radyo. warrant Ito, laban kay anak. Senator Bato. Ayan. Pero tumanggi Good siyang morning pagbigay po. ng iba pang detalye. Sa Mas dinig pa yung boses ko kaysa kay Ma'am Shi. Oo. Lakas Ito na ng kanyang radyo ID. niya. Ito na ang patunay na siya po ay isang public school teacher, si Mariel Cardona. Ayan. Saan siya natuturo? Anong pangalan nung Justice Cecilia Munoz Palma High School. Yan, dyan siya nagtuturo. Oo, ito sa Munoz, Quezon City, malamang Teacher 1 siya. Yan. O sige, ito alamin natin. 37 years old, Teacher 1, may asawa. May isa ring anak, si Teacher Mariel Cardona. Ma'am Cardona, good morning po. Yes, hello po. Good morning po, DJ Chacha and Sir Ted. Good morning, ma'am. O ilang years na po kayo na Hello po. Good morning po. Ilang years ng teacher? Ay magpo 4 years po, this December 16, Oh, 2025. Yun, mag-aapat na taon. At ano pong subject ang inyo itinuturo? TLE po, Technology and Livelihood. Education po. Naks naman, TLE. Oo. Opo. Teacher, bago ka naging teacher, ma'am, ano pong naging trabaho ninyo muna? Nagtrabaho po ako sa foundation. Tapos after po no, nag-apply din po ako as private school teacher sa Bestlink, Bulacan. And then after po no, naging public school teacher na po ako. At bakit po kayo napadpad naman dito sa Payatas, Quezon City? Ito po bang napangasawa nyo, taga dyan? Actually, taga-Payatas po ako, ma'am. Bali, dito na po talaga ako lumaki. Tapos nung nag-asawa, nangupahan kami sa Batasan. Tapos after nun, since mahirap po yung pangungupahan, kaya nag-decide po yung asawa ko na maghanap ng bahay. So dito po kami napunta sa Bistecville 17 sa Payatas 8. Ano pong trabaho ni Nag-apply Mister? po kami. Oo, trabaho po ni Mister. Technical staff po siya sa private company po. Solid waste management industry po. Okay. So sino nagbabantay sa inyong chikiting pag kayo po yung nasa trabaho ni Mister? Kapag may pasok po kaming dalawa, yung magulang ko po, yung tatay at nanay ko po yung nagbabantay. Ayun. Oo. Teacher, teacher, sino nagpaaral sa'yo para ka makapagtapos ng education? Ang nagpaaral po sa akin is yung papa at mama ko po. Tapos naging scholar din po ako sa SYDP ng Quezon City Hall. Ayan. And anong trabaho ni papa at ni mama mo? Self-employed po sila. Meron po kami before na maliit na tindahan dun sa Payatas D sa Urban. Pero ngayon sarado na po kasi nakafocus na po sila dito sa pag-aalala sa baby ko. Oh, ilang kayo mga kapatid? 3 po kami. Panganay po is lalaki. Pangalawa po ako, nag-iisang babae. Bunso po ay lalaki rin. Oh, kailan ka nakapagtapos ng iyong pag-aaral at kumuha ng exam, ng board exam? Nakatapos po ako ng college 2009. Nakapasa po ako ng board exam 2013. Pero nagturo po ako 2021. Oo. Ano yon? Habang ikaw ay hindi pa nakakapasa ng board exam, anong naging hanap buhay mo? First job ko po sa private company, HR associate sa teleperformance po. Tapos after nun, call center agent. Tapos after nun, sa foundation. Tapos private school teacher. Tapos public school teacher na po. Kumbaga, pinagsumikapan mo din na makakuha ka nga ng makapag-review at makakuha ng board exam. Opo, yes po. Actually, talagang nagsikap po para makapasa, makapag-review. Nag-review pa po ako noon. Tapos after ko mag-review sa Arellano University, ayan, nung ako po yung nagkumuha ng board exam, salamat sa Diyos, nakapasa. Amen. Alam naman namin na abala ka sa pagtuturo, no? Kaya kapag office hours, malamang wala ka sa bahay. Paano mo naman nalaman na mayroon kaming programa sa radyo? Yung nag-influence po sa akin is yung aking husband kasi siya talaga ay radio listener. So after po noon, nung makapakinig po ako, kasama siya sa inyong programa. Mula noon, sinabaybayan ko na po kayo until now. Oo, kasi naman hindi naman namin inoobliga na makinig sa amin kasi nga sa mga may trabaho sa oras ng aming programa, naiintindihan natin yan. O sige, so Mariel, 2,000 pauna ang premyo mo. Saan mo balak gamitin? Yung 1K po para sa pangangailangan ni baby kasi kaka 1-year-old niya lang po nung November 24. So sa mga diaper, gatas, wipes, vitamins, ganyan. Yung another 1K naman po para kila papa at mama po. Ilan taon si mama at papa mo?
Si mama po ay magsi-71 ngayong December 16. Si papa po ay 63 years old. Si mama mo ay mag-birthday December 16. Opo. Oh, sa iyo bang palagay? Kasabay po ng 4 years po sa DepEd. Oh, sa iyo bang palagay saan balak gamitin ni mama mo ang 1,000? Possible po, pambili niya ng maintenance kasi may hypertension na po siya. Aha. Tapos, pantulong din po dun sa pamangkin namin kasi nasa amin po yung mga pamangkin namin. Tapos siguro kung may matira, baka sa birthday niya po, kahit pansit, ganun. Oo. Kayo ba ay magkasama kayo sa bahay, ano? Kaya nag-aala? Opo, sa amin. Oo. Opo. Sige. So kung sakasakali, maganda rin na magkaroon ng selebrasyon para kay mama mo, no? O kahit pa paano ay Opo, Sir makapagpansit Ted. tayo, fried chicken dyan. Alam mo na? Sarap Oo naman, naman. nagutom ako. Oo, tsaka bilang, cake. tsaka Para bilang magbublow ng pagkilala candle, sa oo. kanyang mga magulang. Amen. Oo, na nagpagal Opo, din. kasi- Mm-mm. Opo. Kasi malaking tulong po sila kasi kapag nasa work kami, syempre ang hirap din po humanap ng taong mapagkakatiwalaan sa Amen. pag-aalaga sa baby. Oo. So thankful po ako na may parents pa ako at malakas sila na Oo. tumutulong po sa aming mag-asawa. Amen. Magkano sweldo mo as teacher 1? Ano po, nasa 30,024 po monthly. Okay, and then minus yan ng kaunti, GSIS, mga contribution. GSIS, opo, pag-ibig, PhilHealth, tsaka kung may loan po, ganyan. Oo, may loan ka ba? Opo, meron po. Oo naman, kasi bibihira din ang walang utang kasi nga marami pangangailangan. Yes, Ganito. totoo po. Ganito, sorry ha Mariela, ayaw naman kitang isama sa gantong usapin pero apektado kayo Oo. Apektado kayo, mga teachers, kaya naman ang sinasabi lagi kung bakit kulang sa classrooms, kung bakit kulang sa pasilidad kasi walang pera ang gobyerno. Ano ang damdamin mo dito sa mga balitang ito na katakot-takot kalaking pera ang nananakaw sa pera ng bayan? Kayo, anong mga damdamin nyo rito? Ano po, grabe, nakakagalit kasi marami naman po palang nakakaiyak. Wait lang po. Marami po palang pera pero bakit sila nagagastos sa sa mga walang kwentang bagay tsaka kinukuha pa po nila yung dapat sa Amen. mga mamamayang Pilipino. Yan. So, nakakagalit kasi ang daming mahirap. Pinapanatili nilang mahirap para walang edukasyon. Yung Amen. mga botante natin. Kasi pag may matalino yung botante, hindi nila kayang lokohin po Hindi kaya nilang utuin pagdating sa eleksyon. So, nakakainis kasi wala silang intensya po. Ayun. So, gano'n. Nakakaiyak. Nakakainis. Gano'n po. Alam mo, habang naiiyak ka, naluluha kami dito at ang ating mga kasamahan sa himpilan. Kasi yan sinasabi ng ating nakapanayam na doktor sa Cancer Apo. Institute dyan sa PGH. No? Sabi niya, nung pinanonood niya, yung mga balitang nakatambak yung pera sa billiard table, yung mga kontratista puno yung garahe ng higit 40 sasakyan. Sinasabi niya, ba't itong mga taong ito? Sobra-sobra. Hindi naman nila nagagamit pero sa amin sa PGH, ang daming pasyente na sana ang nabuhay nang dahil sa perang yan. Pero namatay sila sa kawalan ng pera ng gobyerno. Mangiyak-ngiyak din siya. Kaya hindi ka Oo nag-iisa. nga po. Yes, Mariel. Oo, hindi ka nag-iisa, Mariel, ha? Hindi naman sa Opo. ginagalit ka namin, pero Opo. pero ang atin lang dito yung pagmulat sa ating lahat, itong napakalaking skandalong ito na sa lahat tayo magising na at wag nang pumayag na dito makalusot pa sila. Ay nako, Mariel. Yes po. Oo. Napakinggan ko po yung interview niyo na yun sa doktor na yun, Sir Ted. Grabe talagang. Opo, napakinggan ko po yun. Okay. Talagang nagalit na siya, frustrated. Bakit ganun? Kasi naghahanap daw sila ng budget sa kung saan-saan kasi UPPGH nga. Tapos nung makita niya po yung balita, mapanood niya na, ang dami pa lang pera, pero bakit parang hindi kami mapondohan? Hindi man lang kami mabigyan ng maliit na porsyento ng budget. Ganun po. So talagang nakakainis. Bakit ganyan yung mga nakaupo sa gobyerno? Parang wala silang pakiramdam. Kasi sa bagay, mayaman po sila Hindi naman nila nararanasan ng totoo ng mga mahihirap dito sa bansa natin. So, yun. Oo naman. Salamat na marami, teacher, ha? So, teacher, ganito. Para
ikaw nang bahala dito ha. Maghanda kayo para kay mama mo. Bigyan mo siya ng pambili ng kanyang maintenance, okay? Oo. Bilang pamasko sa isang tulad mong bayani, ang ibibigay namin sa iyo ay halagang 15,000 piso. Hala! Naku, Sir Ted, maraming salamat po kasi talagang kailangan ko po yung pera ngayon kasi yung pang-monthly ng sasakyan namin is kulang pa po. May napahiram naman sa akin yung kapatid ko, pero kulang pa po. So, malaking bagay po yung 15,000 na galing sa inyong programa at sa mga Happy Anonymous. Magkano ba yung monthly sa iyong sasakyan? Actually po, Sir Ted, 20,860 siya, pero due date pa po nung November 19. So, ngayon ay December 8 na. So, nag-accumulate na yung mga interest. So, nasa 22,185 na yung babayaran namin sa bank. Bakit? Ano yan? Car loan? Opo, car loan po siya. At ginagamit ng inyong pamilya? Sa ano po, sa Lala Move. Ano po siya ngayon sa Lala Move. Oo, ginagamit sa hanap buhay. Yes po, opo, Sir Ted. Pag binigay namin yung 15,000 na hindi naman sa amin galing ito kay Happy? Si Happy 11 nagbigay ng 2,000. 2,000. Oo, Okay, 2,000 Happy K, piso. 2,000. Alright, Happy Man, 2,000. Happy Daddy, 2,000. Yung kabuuan galing kay Happy Anonymous. Baka naman ang buong ito, wala nang pang-birthday si Mama. Ay, hindi po, Sir Ted. Ha? Hindi po. May napahiram naman po yung kapatid ko. So, dadagdagan ko na lang po. Babawasan ko na lang po siguro yung 15K. Pero, may para pa rin po sa aking mga magulang. May matitira pa rin po. Oo. Kasi... Tsaka para siguro di na mabawasan, wag mo nang bawasan to pambili ng wipes. Narinig ko kanina, wipes sa diaper. Okay. Kuhanin namin yung Opo. address mo, kukuhanin Okay. ni Seth yung size ni baby, padadalhan ka namin, ha? Ay, hala. Thank you po, DJ Chacha. Thank you. Oo. Super follower mo po ako. Thank you. Huwag ka nang gumastos doon sa pangangailangan na yon. O sige, so ikumusta mo ako kay mama mo at happy birthday ka mo sa kanya, ha? Apo, maraming salamat po, Sir Ted. Oo, sige. Thank you so much po. Sige, magpasalamat kahigit sa lahat sa Panginoon at sa lahat ng ating Happy Anonymous. Go ahead. Ayun po. Una-una po sa lahat, maraming salamat po, Lord God. Isaiah 60 verse 22. When the time is right, the Lord will make it happen. So ngayon po siguro yung araw ko para manalo dito sa programa ni Sir Ted at DJ Chacha. Super thankful po ako sa inyo. Ganon din po sa mga Happy Anonymous, sa mga happy donors po na nagbibigay ng tulong para sa mga mapipiling winner ng programang ito. Maraming salamat po. At Sir Ted and DJ Chacha, ipagpatuloy nyo pa po yung mga pagbabalita ninyo, yung mga komentaryo ninyo na very relevant po sa nangyayari sa ating bayan. Kasi po marami po kayong mga listeners, mga nanonood na napupukaw yung mga damdamin at nagiging aware sa estado ng political, estado ng ating bayan po. Maraming salamat po sa inyong lakas ng loob at sa inyong katapangan. At Mariel, salamat sa iyong serbisyo sa bayan. Mabuhay ka. Salamat, Mariel. Maraming Thank you. salamat po. Thank you po. Thank Opo. you. All right. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa